Nagbabala ang Chinese Embassy sa posibleng epekto sa bilang ng mga trabaho kung mapinsala umano ang relasyon ng Pilipinas sa China. Sa gitna ng world war nito at ilang opisyal, kinilala naman ang 16 na opisyal ng Munisipalidad ng Kalayaan na nagdeklara sa Chinese ambassador na persona non grata. Nakatutok si Rafi Tima. Parangal ang ginawad ng Grupong Akbayan at Atin 2 Coalition sa tinaguriang Kalayaan 16. Sila ang 16 na opisyal ng Munisipalidad ng Kalayaan na pinagbawalang tumuntong sa China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Matapos nilang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito pong pagtindig ng ating pong mga kababayan mula po sa Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan ay pagpapakita na bilang mga ordinaryong mamamayan, mayroon tayong kapangyarihan to stand up to bullies. Ang Vice Mayor ng Kalayaan na tumanggap sa parangal, umaasang sa halip na maghati, mapag-isa sana ng West Philippine Sea issue ang mga Pilipino. Ang parangal po na ito, higit po sa 16, sa 16, ay parangal po para po sa atin pong bayan, sa atin pong mga magigiting na mamamayan. Walang ibang pwede makapagkaisa sa bawat Pilipino kundi ang West Philippine Sea, ang munisipyo ng Kalayaan, ang Kalayaan Island Group, at ang ating mga magigiting na mamamayan. Sa susunod na civilian mission ng atin ito sa Kalayaan, isa raw sa kanilang isusulong ang pagsuporta sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan Municipality. Sa gitna naman ng patuloy na pakikipagsagutan sa mga senador at iba pang opisyal ng Pilipinas, tila nagbabala ang embahada ng China. Sabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, anuman daw pinsala sa diplomatic relations ng Pilipinas at China, maaari daw magdulot ng pagkawala ng milyong-milyong trabaho ng mga Pilipino. Handa raw ba ang mga senador na bayaran ng mga mawawalan ng trabaho? Ang pahayag na ito pinalaga ng Department of Foreign Affairs. Tila daw kasi nagagamit ang economic cooperation ng dalawang bansa para maging leverage o ganti sa issue. Ito'y kahit ayon sa Stratbase, walang basihan ang pahayag ng China dahil limitado nila ang kontribusyon ng China sa investment inflow sa bansa. 3.76% o mahigit 10 billion pesos lang daw ang investment pledge ng China kumpara sa 272 billion pesos na investment pledge na natanggap ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na tinututulan ng nila ang pamabastos nila laban sa kanilang bansa sabay giit na tumulong sana ang DFA para rendahan ang ilang individual sa bansa laban sa pagsasalita ng masama kontra China. Ilang linggo nang tinutuligsa ng Chinese Embassy si Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela dahil sa anilay pambabastos nito kay Chinese President Xi Jinping matapos itong gamitin ng isang karikature ng Chinese leader. Tugon ni Tariela sa patuloy na pagtuligsa sa kanya ng Chinese Embassy. That means probably I'm effective, right? Because they are zeroing on me being silenced, I guess. Ayon kay Commodore Tariela, susuporta nila ang bagong civilian-led initiative ng Atin 2 Coalition. Paniwala ng tagapagsalita ng Coast Guard, isa sa kinakatakot ng China ang pagdami ng mga civilian-led initiative para patuloy na pag-usapan ang West Philippine issue. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.